Mga useful Korean language app na dapat meron ka kung ikaw ay nag-aaral ng Korean. Una, ang Learn Korean app. Kung ikaw ay nag-uumpisa pa lang sa pag-aaral ng Korean or ikaw ay totally beginner, bagay na bagay sa iyo to dahil meron na itong text speech na magiging guide mo sa pagbigkas ng mga Korean characters. Pindutin mo nga lang ang Korean character na hindi mo pa alam ay magsasalita na ito. 어, 어, 여, 여, Madali nga lang din magkabisa ng mga salita dahil ang mga vocabularies dito ay nakakategorize na at magkakasama ang mga words or phrases na related sa isa't isa. Pangalawa ay ang topic app. Kung marunong ka na ng basic writing and reading, hanggang sa pagbuo ng mga sentence ay pwede na sa ito. Ang app na ito ay malaking tulong din sa iyong pag-aaral dahil sa napakaraming vocabularies na nakapaloob dito. Meron din itong practice listening and practice reading na tiyak na mapapakinabangan mo para ma-familiarize ang mga possible questions sa exam. Gamit ang feature na ito ay talaga namang makikita mo ang iyong improvement sa pag-aaral at pagsasaulo ng mga Korean words. Sa tulong ng scoring system nito ay makikita mo din talaga kung gaano karami ang nadagdag sa kaalaman mo. Pangatlo ay ang Papago app. Ang Papago ang pinaka-accurate na Korean English translator na maire-recommend ko. Kahit nga ang mga Koreano kong katrabaho ay ito din ang gamit kapag may gusto lang sabihin na hindi namin maintindihan. Ang isa pang kagandahan sa Papago ay ang feature nilang ito. Ika-capture mo lang ang Korean sentence na hindi mo alam at ita-translate na niya ito instantly. Hindi mo na kailangang i-type pa ang mga long sentences and phrases na gusto mo i-translate. Tamang-tama to sa mga nag-aaral ng mga long phrases na sample questions. Pwede ka rin mag-translate dito ng mga long form sentence o kahit yung self-introduction mo pa. Pwede mo rin i-mark as favorite ang isang word kung gusto mo itong balik-balikan kung sakaling malimutan mo. And lastly, itong Naver Dictionary app. From the name itself, mga kachamba, ang app na ito ay isang dictionary. Gamit na gamit ko ito dahil minsan may mga English words na pare-parehas pero magkaibang translation into Korean, katulad na lamang ng mga salitang ito. Sa madaling salita, kung ako ay may hindi lubusang naintindihan sa isang Korean word, ay dito ko isa-search ang word na yon at didiretso agad ako sa example para dun ko i-analyze kung ano yung word na yon. Bukod sa YouTube at Facebook, ayan mga Korean apps na talaga naman nakatulong sa akin para maipasa ang exam sa aking first take. Hanggang sa susunod nating video mga kachamba, anyong!